What's up mga kanoo? Isang magandang araw. Ito nga po pala yung ating napipintong lakad dahil tayo luluwas ng Maynila kasama si Nanay at si Nashi. Eto na nga, nandito na kami sa Balanacan Port papuntang Talaw-Talaw. Nagbabayad na po kami dito ng aming ticket na napaswerte kami kasi discounted nga po tayo. Talaga marami, kahit gusto nyo magtipid, mas maganda yung nagpo-commute na rin. Bayad din tayo ng 22 pesos na terminal fee at hindi pa nga po nagpapasakay dito pero saglit lang naman at nagtawag na rin para sumakay tayo sa barkong Star Horse. Shout out to vlog. We're going to Cebu. Malaki nga po pala itong barkong sasakyan namin. Ito yung may higaan, merong upuan na parang upuang pambas. At syempre malawak din at malalaki yung table and chairs nila. Malapit sa kantin at yung iba pang floor ng barkong ito. Mga alauna pa nga lang ang oras na ito at alas 2 pa aalis ang barko. Kaya meron pa kaming time kumain dahil hindi kami nakapagtanghalian sa aming bahay. At habang nag-iintay kami ay meron isa pang malaking barko na tumabi galing Manila. Ito na nga at pauwi na mga artistahin. At syempre habang naglalayag ay kakain na kami dito sa daladalang lunch ni Nashi. Eto na nga at aming pinagsasalu-saluhan. Ang dami po naming nakain dito dahil napakasarap ng luto at ng kanin, syempre lalo na kapag may kasama kang kumain. At kapag nabusog, ayan na, matutulog. Humanap nga kami ng pwesto dito sa mga higaan para masarap ang aming tulog at pwesto para mamaya paggising namin pagkatapos ng 2 oras mahigit ay malapit na kami sa daungan na pier. Ito nga yung palatandaan kapag malapit na kayong tumabi. Kakaalam ko nga kapag malaki ang barko ay 2.5 oras lamang ang biyahe pero parang inabot kami ng 3 oras sa barko na to at ready na nga ang lahat. Ang mga pasahero ay bumababa na dahil signal na po na lalabas na ang mga sasakyan at mga pasahero dahil nakadaong na nga po tayo ng safe sa Talaw-Talaw Port dito sa Lucena. Maraming salamat po sa ligtas at maayos na biyahe. Dito nga sa bus na to papuntang Alabang tayo sasakay dahil dun tayo tutuloy kay na Ate Letlet. Ayan, shoutout sa inyo dyan at sa inyong pamilya, kay na Tita Anyana, kay na Benji, kay na Ate Bibi at Kuya Gilbert. Syempre shoutout sa mga taga-Kupang Alabang. Doon nga tayo tutuloy at tutulog ng isang gabi dahil kinabukasan pa nga ng alas 3 ang ating check-in sa ating binook na Azure Urban and Residences sa Bicutan, Parañaque. Syempre dahil commute po tayo ay meron ditong bus stop. Ayan, pwede ko yung kumain dito ng tanghalian, ng merienda or bumili ng mga pasalubong, pang chicha o kung ano man, inumin na malamig. At syempre pwede din kayong gumamit ng CR saglit dahil mahaba-haba at malayo pa talaga ang biyahe natin. Ito na nga't inabot na tayo ng gabi. Alas 10 na po ito at nakaabot na kami ng Star Mall, Alabang. At dahil napakabilis ng transition ay kinabukasan na nga dahil alas 3 pa nga ang sinabing check-in, ay mamamasyal muna kami sa Festival Mall, Alabang. Yan, shoutout sa inyo lalo na sa mga taga Marinduque nagtatrabaho sa Festival Mall, Alabang, landmark o dito sa Muntinlupa na nakikipagsapalaran dito sa Maynila. Ilang taon nga din ako nagtrabaho dito before kaya familiar ako sa lugar na ito kasi dito yung unang lugar na ninirahan ako sa aking mga pinsan at syempre ang trabaho ko ay sa Makati. Ewan ko ba, nagbabiyaya ako araw-araw kahit mahirap sumakay ng bus, talagang aabulin mo, makauwi ka lang. Pero wala ganun talaga kapag gusto mong mabuhay at makatulong sa pamilya, talagang gagawin mo ang lahat at titisin mo ang lahat ng sakripisyo para syempre maibigay ang iyong gusto habang natutulungan natin ang ating mga mahal sa buhay. Eto na nga't kami ay nagwi-window shopping lamang din sa Festival Mall. Eto na ang itsura niya ngayon. May tagusan na nga rin ito papuntang landmark. Yan. At habang tayo ay naglalakad ay andito yung Sunglass Haven kung saan nagtatrabaho si Ate Letlet. Shout out sa iyong kasama dyan. At sa lahat ng mga trabahador na Pilipino dito sa buong Pilipinas, naranasan ko talagang sobrang hirap maging empleyado kasi ilang oras kang nagtatrabaho sa iyong minimum wage salary or above minimum na talaga namang pagkakasyahin mo sa isang buwan. Meron nga di pala di sila ditong fiberglass na ayan daanan na talaga nakakakilig ng tuhod kapag titingnan mo yung ilalim. Shoutout sa mga afraid of heights na kagaya ko dyan na parang hinihila pa ilalim pag nasa mataas na lugar. At syempre andito si Maui